Now, what is apocalyptic? Ito yung tanong na sasagutin natin ngayon sa video na to. Now, pag sinabi nating apocalyptic, ito ay language na ginagamit ng mga propeta ng Diyos. So, pag pumunta ka sa Old Testament, Ezekiel, Jeremiah, Isaiah, Lamentations, tsaka yung 12 minor prophets, sila Daniel, onwards hanggang sa Malakay, sa language na ginagamit nila, madalas apocalyptic, or meron kang makikita na mga lengguwahe na animoy magugunaw yung mundo. Now, sa New Testament, meron din ganyan. Sa language ni Jesus, sa Matthew 24, kay Peter, kay Paul sa Thessalonians, lalo sa Book of Revelation. So, apocalyptic language yung ginagamit na yun. So, ano ibig sabihin ng apocalyptic? Pag sinabi natin apocalypse, by the way, yung Revelation, yung Book of Revelation, ang tunay na title niyan sa Greek ay the Apocalypse. Apocalypse of the Lord Jesus Christ. So, ang ibig sabihin ng apocalypse ay unveiling or revealing. So, ano ibig sabihin ng apocalyptic? Yung apocalyptic, ibig sabihin yan, ito yung lengguwahe na ginagamit ng mga propeta ng Diyos na gumagamit sila ng parang cosmic event. Yung parang maglalaglagan yung mga bituin, mga ganyan. Magdidilim ang araw, hindi magniningning ang buwan ng mga bituin, magkakaroon ng kadiliman. Yun yung apocalyptic language na kung tawagin. Now, magbibigay ako ng isang example sa 2 Peter chapter 3. Dito mo makikita yung sinasabi na magugunaw daw yung mundo. Kasi ini-interpret nila literally. Samantala kung titingnan mo, yung apocalyptic language, figurative yon. Dapat i-interpret mo siya as figurative. Kaya hindi literal na magugunaw yung mundo. Okay? Hindi literal na susunugin yung mundo at yung kalawakan, yung heavenly bodies madedissolve. Hindi totoo yan. Kasi yung language dito ay apocalyptic. At mangyayari ito, sabi rito sa 2 Peter, sa the day of the Lord. Yung day of the Lord is the day of judgment. So, basahin ko po sa 1 Peter chapter 3 verse 10. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. So, yung elements daw, it will be destroyed by fire. Pag binasa mo pa yung mga susunod na mga talata, that day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. So, yung mga ganun languages na ginagamit, ito ay apocalyptic, na hindi dapat i-interpret literally. Bigyan po kayo ng isang example sa Matthew chapter 24. Sabi ni Jesus Christ, immediately after the tribulation, again yung tribulation naganap na, nangyari na sa panahon sa generation na tinutukoy ni Jesus Christ, na nakalipas na sa atin, so hindi ito magaganap in the future. Yung Great Tribulation, wala nang ganun tayong hinaharap in the future. Ang hinaharap natin ay victory of the gospel. Okay? Magtatagumpay yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, the nations will turn to Christ. That is the future. So sabi rito, immediately after the distress of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. So magdidilim yung araw, yung buwan hindi na magbibigay ng liwanag, the stars will fall from the sky, maglalaglagan yung mga bituin, and the heavenly bodies will be shaken. Yayanigin yung heavenly bodies. Now, kung mapapansin nyo, itong Matthew 24 verse 29 na ito, it's a quotation. Kinote siya. Meron siyang allusion. Meron siyang pinanggagalingan. Particularly sa Old Testament. So, ito ay hindi dapat ine-interpret na literal. Kaya maraming mga tao naniniwala magugunaw yung mundo. The sun will be darkened. Someday yung araw hindi na magbibigay ng liwanag. Maglalaglagan yung mga bituin. Ang dami mga Kristiyano, ganun yung paniniwala. Now, hindi ito iti-interpret na ganun, na literal at in the future. Ito yung nangyari na, nakalipas na, at ito ay hindi literal na naganap nung AD 70, during the destruction of the city of Jerusalem. Now, para mas maunawaan natin itong talata na to, balikan natin. Tingnan natin, ano ba yung pinaghuhugutan nito. Okay? Ito ay, matatagpuan mo to sa Isaiah chapter 13. Tingnan natin. Isaiah chapter 13, yung meaning nung pakahulugan ni Jesus Christ na yun, makikita rin natin dito. Now, this is a prophecy naman
patungkol sa Babylon. During the time of Jesus Christ, nung binanggit niya yung prophecy na yon, that was a prophecy against Jerusalem. Ito naman, it was a prophecy against Babylon. Tingnan niyo yung pagkabanggit ni Isaiah dito. See, the day of the Lord is coming. Yung araw ng Panginoon. Makikita niyo yung ng the day of the Lord sa New Testament din. Hindi ibig sabihin yan ay si Jesus Christ ay darating physically, visibly. Kasi, ano yan judgment. Okay? So, pag sinabing the day of the Lord, it means judgment. See, the day of the Lord is coming, a cruel day with wrath and fierce anger, to make the land desolate and destroy the sinners within it. The stars of heaven, listen to this, the stars of heaven and their constellations will not show their light, the rising sun will be darkened, and the moon will not give its light. So, stars, sun, moon, lahat sila magdidilim. Kapareho ng sinabi ni Jesus Christ sa New Testament. Ito ay prophecy against Babylon. Ang tanong, natupad ba to? Literally, yung buwan ba at araw at mga bituin ay literally hindi na nagliwanag? Nagkandahulog ba sila? Nangyari ba to sa Babylon? Literally? Of course, hindi. Ang nangyari sa Babylon is judgment. Kasi ang mga propeta ng Diyos, pag kinu-communicate nila yung mensahe ng Diyos, na apocalyptic yung dating, parang sa Tagalog yan, ganito. Pag may kaaway ka, gusto mo gumuho yung mundo mo? Apocalyptic yung language na yon. Gusto mo wag ka ng sikatan ng araw? So, ginagamit mo yung araw, yung cosmic events na alin mo yung magko-collapse. Pero alam naman natin na hindi literal yon. Pag sinabi mong gusto mong gumuho yung mundo mo, hindi naman talaga literal yun Ang ibig sabihin lang nun, may gagawin ako sa yung masama. So, ganun din yung sa judgment ng Diyos against Babylon. So, sinasabi niya dun sa city, sa nation ng Babylon, na talagang magdidilim yung paligid mo. The constellations will not give its light. The rising sun will be darkened and the moon will not give its light. So, yun yung apocalyptic language. So, kung ikaw ang nakikinig sa ganong klaseng mensahe ng propeta, mayroon kang image na makikita mo, may imagine mo na magdidilim talaga yung iyong bansa na supposed to be liwanag. Okay? So, tingnan natin another example. Actually, pag binasa niyo itong Isaiah, ang dami. Prophecy against Assyria, against Moab, against Damascus, against Cush, yung Ethiopia, against Egypt. Tingnan natin against Egypt. So, sabi dito, lahat yan, by the way, gumagamit ng apocalyptic language. So, sabi dito, an oracle concerning Egypt. See, the Lord rides on a swift cloud and is coming to Egypt. So, judgment na naman. So, eto, magbibigay sa'yo ng image, ng mental image na yung Diyos nakasakay doon sa ulap. Yung ulap, ginagawa niyang chariot. Question, literal ba yan? Nakita ba talaga ng mga taga-Ehipto na si Yahweh ay sumakay sa ulap na parang si Son Goku, nakasakay sa ulap tapos pupunta sa Egypt? Hindi. Kasi ito ay hindi literal. Now, si Jesus Christ, kapag sinasabi niyang pag sinasabi niyang the Son of Man, you will see the Son of Man coming with the clouds, ganito yung imagery. It means judgment. Hindi mo pwedeng sabihin na i-interpret yun na literal na si Jesus Christ nakasakay sa ulap na parang si Son Goku. So, ganito rin dito sa Isaiah chapter 19. See, the Lord rides on a swift cloud. Hindi talaga nila makikita literally na si Yahweh nakasakay sa ulap at papunta sa Ehipto. So, ganun rin si Jesus Christ, no? The Son of Man, you will see the Son of Man coming with the clouds. Ibig sabihin lang nun, judgment will come upon you. So, huwag niyong expect na si Jesus Christ dadating na nakasakay sa ulap na parang si Son Goku. Okay, so tingnan natin. Napakarami talaga. Pag din mga prophets, salita ng mga prophets, very apocalyptic. Tingnan natin sa Isaiah 34. Ito naman against Edom. So, sabi rito ng Panginoon, the Lord is angry with all nations. His wrath is upon all their armies. He will totally destroy them. He will give them over to slaughter. Their slain will be thrown out. Their dead bodies will send up a stench. The mountains will be soaked with their blood. Very apocalyptic, very powerful yung image.
yung bundok daw mabababad sa dugo ng mga Edomites. Kasi ito ay judgment against Edom. And listen to this. All the stars of the heavens will be dissolved. Parang ano yan? Parang katulad ng sinabi ni Peter, 2 Peter chapter 3. Kapareho nito, very apocalyptic. Pero hindi ito literal. Nung hinusgahan ba, hinatulan ba ng Diyos yung Edom, na-dissolve talaga yung mga stars sa kalangitan? Hindi naman, di ba? So, all the stars of the heavens will be dissolved, and the sky rolled up like a scroll. All the starry host will fall. Maglalaglagan yung mga bituin. Like withered leaves from the vine, like shriveled figs from the fig tree. My sword has drunk its fill in the heavens. See, it descends in judgment on Edom. So, ang kausap niya rito, yung mga Edomites, sila yung pinapatukuyin na judgment will come upon them. At tuloy natin pagbasa. The sword of the Lord is bathed in blood. It is covered with fat, the blood of lambs and goats, fat from the kidneys of rams. For the Lord has a sacrifice in Bozrah and a great slaughter in Edom. And so on and so forth. Verse 8, sabi dito, for the Lord has a day of vengeance. So, yung Diyos, meron daw siyang araw. Araw ng Panginoon, ang tawag dito, or day of vengeance. Na makikita nyo rin dito yan sa New Testament. Pag sinabing the day of the Lord, ibig sabihin, araw ng paghukom ng Panginoong Jesucristo. Yan din yung tinatawag na coming of the Lord. So, hindi ibig sabihin ng coming, second coming na. Though, merong talagang second coming, darating talagang Panginoon. Visibly, physically, makikita mo siya. Pero, hindi lahat ng coming sa Bible, sa New Testament, ay second coming. Ang ibig sabihin lang ng coming of the Lord, especially yung coming with the clouds, judgment yon. Huhusgahan, hatulan ng Diyos yung Jerusalem. Kasi yun yung prophecy ng Panginoon sa Matthew 24. So, for the Lord has a day of vengeance. Tinatawag yung coming of the Lord na day of the Lord or day of vengeance. Okay? So, at least makikita na natin pag nagbasa tayo ng New Testament. Ang pinagbabasihan pala doon, Old Testament. Kasi mga Jewish sila, pag nagsulat sila, affected din sila ng Jewish imagery or Jewish apocalyptic literature. Later on, makikita rin natin yun. So, dito, actually marami to hindi na natin iisa-isahin. Pero ang point natin dito, pag binasa natin yung Matthew 24, binasa natin yung 2 Peter 3:10, binasa natin yung Thessalonians, pag may nakikita kang apocalyptic language na ginagamit, hindi mo siya gagawing literal. Kasi dito sa time nila, sa Old Testament, hindi mo naman pwedeng interpret literal yun kasi hindi naman na-dissolve yung mga stars, hindi naman nagkandalaglagan yung mga bituin, hindi naman nagdugo yung buwan, hindi naman nagdilim yung araw. So, kailangan unawain natin kung ano yung genre. Ang genre ng apocalyptic language ay figurative. Okay? So, interpret mo siya as figurative. At just to comfort everyone, hindi po magugunaw ang mundo. Hindi susunugin ang mundo. Kasi yung mundo natin ay nire-restore ng Panginoon. Hindi niya sinugo si Jesus Christ para later on, yung mundo na ito ay gunawin din. Sinugo niya ang Panginoon para simulan yung work of restoration. At yung project ng Lord na i-restore yung mundo, mafu-fulfill yun sa second coming. Hindi pwedeng sa second coming, okay, tapos na yung mission ng Panginoon, gunawin na yung mundo. Gawa ng panibago. Hindi ganon. Yung mundo natin inaayos hanggang sa marating nito yung perfection. Okay? Kasi sa second coming, ang mangyayari, God will lift the curse. Okay, tingnan natin mabuti. Yung mundo, nahulog sa kasalanan, Genesis chapter 3, samot-saring sumpa ang dinanas ng mundo. Yung curse na yon, nanggaling yun sa Diyos. Okay, under curse. Yung mundo natin, Romans chapter 8. Pero pag dumating ang Panginoong Jesucristo, yung curse ng mundo na ito, ililift ang maiiwan perfect world. Mawawala yung death. Kaya nga pagdating ni Jesus Christ, magkakaroon ng resurrection Mawawala yung death, mawawala yung kasalanan, mawawala yung gutom, mawawala yung paghihirap, magagamot ulit yung mundo perfectly. Okay? Walang pagkagunaw ng mundo. Meron new earth. Yung new earth, hindi ibig sabihin yan ay gugunawin yung mundo, gagawa ng panibago. Ibig sabihin yan ay renewed earth. Naging perfect na muli yung mundo natin. Alright, just take note of this. Pag apocalyptic, ang interpretation dyan, more often than not, ay figurative.
Though later on, makikita nyo na may mga apocalyptic languages na meron ring literal sense. But that's a different topic. Alright, salamat sa bawat isa sa inyo. Thank you very much for subscribing. Shoutout nga pala kay Nizia Nice sa Marvin Ella family. Kay Ma'am Olivia and Delia, thank you sa pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. God bless you. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.